Bakit daw ang Iglesia ni Kristo lamang ang bukod tangi na kumikilalang si Kristo ay tao? Pinapakita dyan ni Speaker Valdez na the President is not in control. He is the one in control. Bakit? Sapagkat publicly sinabi na ni Pangulo ayaw niya ng impeachment. Sa kabila ng sinabi niyo ng Pangulo ay isinulong pa rin niya impeachment. Pinapakita niya sa Iglesia ni Cristo na para bang ibig niya sabihin hindi ko kayo kailangan. Kahit mag-rally kayo laban sa impeachment, kahit nakakuha kayo ng 2 milyon nationwide na mag-rally against impeachment, hindi namin pakikinggan yan, hindi namin kayo kailangan sapagkat yung 241 billion namin ay mas maraming magbibiling boto kaysa sa boto ng Iglesia as in black. Kumusta na po kayo lahat? Magandang araw po. Ito na naman ba ni bagong vlog, bagong video. Kumusta na po kayo lahat? Ganda ang panahon. Mahangin. Relax. Gandang panahon. Mahangin. Relax. Kasing ganda ng ating mga topic ngayon. Maliwalas ang araw. Panahon. Kumusta na po ang lahat? Ay, magandang araw, magandang tanghali. Kasing ganda ng panahon yung ating tatalakayin ngayon. Kasi may mga nagsasabi, nagtatanong, bakit daw ang Iglesia ni Kristo lamang ang bukod tangi na kumikilalang si Kristo ay tao? Pinipilit nila na Diyos daw ang Panginoong Hesukristo. May nag-comment nga hindi raw tatanggapin, hindi raw maliligtas ang hindi kumilalang Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Mali po yun, mali po yun. Malinaw po ang nakasulat sa Biblia. Ang daming patutuo sa Biblia na ang Panginoong Hesukristo po ay tao. Unang-una, ipinagdalang tao. Ipinagdalang tao siya ni Maria na kanyang ina. Yung palang banggit na ipinagdalang tao ay malinaw ng tao talaga. Malinaw na. Hindi po sinabing ipinagdalang Diyos. Hindi po. Pagkatapos ipinanganak. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi po ipinapanganak. Ang Panginoong Hesukristo ay ipinanganak. Ang Panginoong Diyos ay likas sa kanyang kalagayan. Walang pinagmulan. Magkaiba po sila. Napakalaking pagkakaiba. Nung ipinanganak na ang Panginoong Hesukristo, lumaki siyang mabait, masunurin sa kanyang mga magulang. Mayroon bang Diyos na lumalaki? Mayroon bang Diyos na may mga magulang? Sino ba ang mga magulang ng Panginoong Hesukristo? Si Jose, si Maria. Ayan mga magulang niya. At may mga kapatid pa siya na binabanggit sa Biblia. At nung nasa tamang edad na siya, nabautismuhan na siya ni Juan Bautista, nagsimula na siyang mangaral, ipangaral ang tungkol sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At sinabi rin niya kung sino yung iisang tunay na Diyos nung nangangaral na siya sa mga tao. Nakaranas siya ng iba't ibang karanasan na kagaya nating nararanasan natin. Yung gutom, uhaw, pagod. Naranasan niya yun. Kasi tao siya Tao siya. Ngayon, nung nangangaral na siya, sino ba ang pinakilala niyang Diyos? Bayaan po ninyo na basahin po natin sa Biblia
sa Juan 17:3 hanggang 5 kung sino ba talaga ang ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo ba o ang Ama na lumalang ng lahat ng bagay, at ano ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Juan 17:3-5. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong isinugo. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. O ayun, tandaan po ninyo ha, sa Juan 17:3 hanggang 5, pinakilala niya kung sino yung Ama. Binanggit niya yan noong siya ay nananalangin. Ang sabi niya ay, ito ang buhay na walang hanggan. Alin yon? Paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos. Kaano kahalaga yung makilala ang iisang tunay na Diyos? Ay, yun po ang ikapagkakatamo. Yun po ang magiging dahilan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Napakalinaw po ang kanyang sinabi. Mayroon siyang Ama, mayroong ipinakilala ang Panginoong Hesukristo na Ama. Sino yon? Yung iisang tunay na Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay hindi po Diyos. Hindi po niya ipinakilala ang kanyang sarili. Ang Ama ang kanyang ipinakilala. Nanalangin siya sa Ama nung sandaling iyan. Kaya po yung mga nagsasabi na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, mali po yun. Ito po, ang Panginoong Hesukristo lamang ba ang nagpakilala kung sino ang iisang tunay na Diyos? Alamin po natin sa Biblia pa rin. Biblia ang ating pasagutin. Hindi yung ating kuro-kuro. Kung ano po yung mga sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo ay pawang nakabatay sa Biblia. Hindi lamang po ang Panginoong Hesukristo ang nagtuturo na siya ay tao, maging ang mga apostol. And katunayan sa unang Korinto 8:6. Basahin natin ha. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa Kanya at isa lamang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Napakalinaw po ang sinabi ng mga apostol nung nagtuturo sila. Sinabi ni Apostol Pablo, sa ganang atin anya. Bakit po sinabing sa ganang atin? Sino bang kausap niya rito? Yung mga unang miyembro sa Iglesia ni Cristo noong panahon nila. Sinabi niya, sa ganang atin. Bakit po? Sapagkat sa iba, sa ganang iba, ay mayroong ibang Diyos. Para sa kanila, hindi lang isang Diyos. Pero sabi ni Apostol Pablo, sa ganang atin, may isang Diyos lamang at isang tagapamagitan, ang Panginoong Hesukristo. Ang ating Ama na kinikilala natin ay ang kung saan nagbuhat ang lahat ng bagay. Kaya nagkakaisa ang mga apostol at ang Panginoong Hesukristo sa pagtuturo na hindi siya Diyos. Siya po ay tao. Pinatutunayan yan ng Biblia. Ipinanganak siya, lumaki siya na mas mabait, masunurin, at itinuro niya na ang kanyang sarili ay tao, bagamat tinuspos siya ng Panginoong Diyos ng iba't ibang mga kapangyarihan. Pero hindi siya nagmalaki. Nagpakumbaba siya hanggang sa kamatayan. Iyon ang talagang totoong nagpapatunay na siya ay tao. Namatay siya at muling binuhay. Binuhay ng Panginoong Diyos. Kaya nung nagpakita siya sa kanyang mga alagad, ay nagulat sila.
Pati nga si Tomas nagulat sinabi pa niya, Diyos ko, Panginoon ko at Diyos ko. Nasabi niya yon kasi nagulat siya Nagulat siya. Kaya siya nakapagsalita ng Panginoon ko at Diyos ko. Pero hindi po niya sinabi na Panginoon kong Diyos. Hindi. Nagulat lang siya. Kasi nung unang nagpakita ang Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, nung siya ay muling nabuhay, wala siya. Sinabi sa kanya ng mga kasamahan niya, mga alagad, na nagpakita sa kanila ang Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi niya, hanggat hindi ko na ipapasok itong aking mga daliri sa dinaanan ng pakuan niya doon sa kanyang mga kamay, kasi pinako nga at nahahawakan yung tagiliran na tinamaan ng sibat, ay hindi ako maniniwala. Kaya nung nagpakitang muli ay nandun na si Tomas, gulat na gulat siya. Nabanggit niya, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi po niya sinabing Panginoong Diyos. Nagulat lang siya. Kaya siya ganun. Yun ang maling interpretasyon ng iba. Kaya yung iba ngayon ay nagsasabing relihiyoso sila, kinikilala nila ang Diyos daw, na sila ay makatao, makadiyos daw, at makabayan. Pero itong si Epifanio Labrador, sinasabi niya na mas makadiyos pa daw siya kaysa kay kapatid na Eduardo Manalo. Pero tingnan nyo naman yung mga bunganga niya, kung anong lumalabas sa kanyang mga bunganga. Puro masama, panglalait, pangiinsulto sa kung sino-sinong tao. Pinagmamalaki niya na mayroong nakasuporta sa kanyang programa. Sino ba ang kanyang mga binabanggit sa kanyang programa, sa kanyang channel sa YouTube? Lagi niyang sinasabi, maraming salamat na lagi kayong nakasuporta sa aking program. Tapos babanggitin niya yung mga pangalan. Di, kung lalaliman natin ng pag-aaral, yung mga pagtutungayaw niya, yung pagsasalita niya ng kung ano-anong masasakit, yung pagbibintang niya sa kung kani-kaninong tao na hindi naman totoo, lalong-lalo na sa iglesia at sa pamamahala, ay suportado ng mga binabanggit niyang tao. Halatang talagang may pinagmamalaki siya. Pero wala na, kasi patong-patong na yung mga kaso niya. Hindi na niya kayang harapin. Kahit pa sabihin niyang may abogado siya, may kakilala siyang mga pulis, may kamag-anak na NBI, mayroon pa daw siyang passport, nakakuha daw ng clearance. Puro na lang kasinungalingan yan. Yan ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Kaya yung mga taong nagsasabing makapangyarihan sila, kinikilala nila ang Diyos, eto na ngayon, nagkakagulo na sila. Anong nangyari? Noong nanawagan ang Iglesia ni Cristo ng National Rally for Peace, tinanggihan nila. Kung ano-ano ang nasa isip nila na yun daw ay pagsuporta sa isang politiko. Napakalinaw naman yung pahayag na yung ginawang rally ay pagtulong doon sa pagtulong sa pamamahala sa mga namiminuno sa pamahalaan para iukit ang tamang proseso ng batas na dapat masunod nating lahat at magkaroon ng kapayapaan ang ating bansa, bigyan ng solusyon ang lahat ng mga problema. Tinanggihan nila. Manapa, naging masama iyon sa kanila. Kaya ang panawagan ng iglesia ay magkaisa, pero wala. Kaya ang resulta ngayon, nagdidemandahan na sila. Sino-sino yung mga tumatakbo sa posisyon ngayon, demandahan sila. Didemanda ng kabilang grupo, yung ganitong tao, yung kabilang grupo naman, gusto rin niyang idemanda sa kabila. Kaya napakagulo na, nang dahil yan sa pagtanggi nila
sa Iglesia ni Cristo, sa inialok ng Iglesia ni Cristo na kapayapaan sa lahat. Kaya noong nagturo ang kapatid na Felix Manalo, noong siya po ang nagsimulang mangaral sa Iglesia ni Cristo, maraming nang usig sa kanya. Maraming mga kamag-anak na talagang sinabihan siya na nababaliw siya. Eh bakit ba siya tumiwalag sa mga dati niyang relihiyon? Kasi marami siyang relihiyon eh. Yung kanyang tatay, ibig sabihin yung magulang niya, Katoliko, may lahi din silang mga pari. At yun ang nagpalaki sa kanya. Kaya talagang debotong Katoliko yung dati nilang pamilya. Ito, pakinggan po natin ang isang tinig ng kapatid na Felix Manalo noong sila ay nabubuhay pa. Ano ba ang dahilan? Bakit siya ay tawag nito tumiwalag? Bakit niya itinuro ang Iglesia ni Cristo? Ito. Bago ako naging Iglesia ni Cristo, Katoliko muna ako. Pagkat ako'y nung maliit pa, pinapinyagan ako ng aking magulang. Ang aking magulang ay Katoliko tunay. Tumutupad ang pagkakatoliko. Hindi lamang sa tuwina ay nagdarasal 3 beses sa isang gabi. Bukod para sa madaling araw at palagi nag-uumpisa at nakikinapatuloy. Ang dahilan sapagkat kami lahi ng mga pari at ang nagpalaki sa akin niya, kaya't ako ay naging tunay na Katoliko noong nagdaang panahon. Kung hindi lamang dahil sa aking pananagutan sa Diyos na aking pinagmulan at siyang walang ng aking buhay, di ako aalis sa Katoliko. Ngayon, sapagkat dapat mapaibago sa lahat ang pagtingin at pagkilala ng tao sa Diyos, higit kanino man, mabigat man sa loob ko yun sapagkat nawalay ako sa aking mga kamag-anak at ako'y pinaratangan ko bilang sari-sari at ako'y inusig sa paniniwala nilang kung ako'y kanilang usigin at ako'y iiwalay. Tiniis ko yan. Nakakakilabot pag marinig ang boses ng kapatid na Felix Manalo noong sila ay nabubuhay pa. Talaga namang kikilabutan ka. At yung mga itinuro nila noon, hanggang ngayon, iyon ang itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi po humiwalay ang Iglesia ni Cristo sa mga aral na nasa Biblia. Kung ano po ang nasa Biblia na itinuro ng kapatid na Felix Manalo noong una hanggang ngayon, yun ang sinusunod namin. Ang Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos. Siya mismo ang nagsalita. Pinanganak siya at itinuro din siya. Itinuro din ng mga apostol na siya ay tao, isang tagapamagitan. Kaya tignan po ninyo ngayon ang resulta kapag nag-aanyaya kami. May mga taong tumatanggi, pero may mga mas marami yung mga nakikinig, nakikisimpatya. Bakit kaya lalong inuusig ang Iglesia ni Cristo ngayon? Itong panahong ito, lalo na nalalapit ang eleksyon. Pero habang nalalapit yung eleksyon, lalo namang tumitindi yung pag-uusig. May mga taong nagsasabing di umano ay wala daw silang pakialam sa Iglesia ni Cristo kasi mas marami daw sila. Ito, pakinggan natin si Attorney Topacio kung ano ang kanyang pagpapahayag tungkol doon sa isang politiko na ayon sa kanya, hindi man natin tuwirang narinig na sinabi ng taong iyon na hindi niya kailangan ng Iglesia ni Cristo. Pero ayon kay Attorney Topacio, malinaw yung ibig niyang iparating kung bakit tinanggihan nila yung national
Rally for Peace, na bagamat sinuportahan ng Iglesia ni Cristo yung pahayag ng President Bongbong Marcos na wag nang i-impeach ang Vice President, pero nagpatuloy sila. Ito, pakinggan natin si Attorney Glenn Pag Tupad. pinakita ni Speaker na siya ay may super majority na anytime kaya niyang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte, and indirectly there is one message being sent by Speaker Romualdez: akong pinakamatigas dito sa Pilipinas. Pinapakita dyan ni Speaker Romualdez na the President is not in control, he is the one in control. Bakit? Sapagkat publicly sinabi na ni Pangulo ayaw niya ng impeachment. Sa kabila ng sinabi niyo ng Pangulo ay isinulong pa rin niya impeachment. Pinapakita niya sa Iglesia ni Cristo na para bang ibig na sabihin hindi ko kayo kailangan. Kahit mag-rally kayo laban sa impeachment, yung kahit nakakuha kayo ng 2 milyon nationwide na mag-rally against impeachment, hindi namin pakikinggan yan, hindi namin kayo kailangan sapagkat yung 241 billion namin ay mas maraming mabibiling boto Bueno, kaysa sa boto. Arating naman po kayo sa dulo ng aking video. Kung ano man po ang mga narinig ninyo, nakita sa video ito ay batay lamang sa mga nakasulat sa Biblia, at yung mga nabanggit ko ay batay din sa mga taong nagsabi na ganito sila. Hindi po ito galing sa akin. Ipinakita ko lang po sa inyo. At kayo na po ang bahalang humusga sa kanila. At maraming salamat sa patuloy po ninyong panonood sa aking mga video. Yun lamang po, at maraming salamat.